Insane mentally health. Sila yung mga tao wala daw sa serbisyo o wala sa tamang pag-iisip. Iba daw sila sa mga normal na tao dahil may sarili silang mundo. Mundo na kailanman hindi natin maiintindihan dahil wala tayo sa kanilang kinalalagyan. Ang ilan sa kanila ay di na mamalagi sa mental hospital. Ang iba naman ay nagluluwalo silang saman. Kung ikaw ay tatanungin, gugustuhin mo ba maging isang baliw? Marahil ang sagot mo ay hindi. Ngunit may kilala ako isang tao na nagsabi mas gusto niya na tinatawag siyang baliw. Dahil sa pamamagitan ng bansag na yun, nararamdaman niya na siya ay umiiral, na siya ay may buhay, at may daigdig na masasabi na kanya lang. Ang taong tinutukoy ko ay si Indong Kagit, ang tinaguriang ang baliw ng bayan ng Sili. Interesado ka bang makilala pa siya? Halika, pag-usapan natin. Magandang umaga po sa inyo aking manonood at sa iyong binibining Crystal Jean Basa. Bago po ang lahat, ako po muna ay magpapakilala sa inyo. Ako po si Binibining Jovelyn Ikihon na mula po sa Section 1A na kumukuha ng kursong BC Major sa Pilipino. Sa araw na ito ay aking itatalakay sa inyo ang maikling kwentong pinamagatang Ang Baliw ng Bayan ng Sili ni Roy V. Aragon. Sa unang bahagi patungkol sa pamagat ng akda, masasagot sa katanungang ito, ano nga ba ang sa likod ng pamagat na ito o bakit ganito ang pamagat ng maikling kwentong ito? Sinasabi sa kwento na ang baliw ng bayan ng Sili ni Roy V. Aragon, ang baliw ng bayan ng Sili, nanalo ng ikalawang gantimpala, maikling kwento, Don Carlos Palanca Memorial Literary Awards noong 2001. Ang pamagat na ang baliw ng bayan ng Sili ay tungkol sa buhay ng matandang baliw na si Indong Kagit at kung saan naganap o nangyari ang kwento, kung paano siya napadpad sa bayan ng Sili at kung bakit siya naging baliw. Ang sunod ay sa pagkilala sa mayakda. Aking ipakilala sa inyo ang mayakda ng maikling kwentong ito na ang baliw ng bayan ng Sili. Ang mayakda ay si Ginoong Roy B. Aragon. Si Roy B. Aragon ay sinilang noong Oktubre 31, 1968. Siya ay kilalang Pilipinong manunulat na sumulat ng mga lingwaheng Ilocano at Pilipino. Siya ay nanalo ng gantimpala na Katang-Isip Patula at siya din ay nagtatrabaho bilang tagasalin. Nailathala ng karamihan sa kanyang maikling kwento at tula ay tampok sa kanyang artikulo sa Banawag. Siya ay membro ng GUMIL Pilipinas at siya ay native bumabasa Dopax del Norte, Nueva Vizcaya. Ngayon naman sa bahaging ito ay aking itatalakay sa inyo ang tema o paksa ng kwentong ito. Ang tema ng maikling kwento na ang baliw ng bayan ng Sili ay ang pananampalataya sa buhay. Bakit? Dahil ang kwentong ito pumapatungkol na lahat tayo ay may kanya-kanyang kapalaran sa buhay. Ang iba sa atin ay maswerte, ang iba ay hindi. Ang iba ay nakapagtapos ng pag-aaral, ang iba hindi. Ang iba naman ay nakakain sa fast food chain pero ang iba hindi. Ang iba ay mapalad dahil mayaman sila, ngunit ang iba hindi man lang nakatikim ng kaginawaan. Ang iba naman ay mapalad dahil namumuhay sila ng normal, ngunit ang iba ay hindi. Tulad ng kwento ni Indong Kagit. Pero ganun pa man, tulad ng matibay na paniniwala ni Indong, lahat tayo ay anak ng Diyos, lahat tayo ay kilala ng Diyos. Ano pa man ang kapalaran natin sa buhay, lahat tayo ay kanyang anak. Ngayon naman ay sa bahaging ito, aking ipakilala sa inyo ang tauhan na gumanap sa maikling kwentong ito. Una ay si
Indong Kagit, siya ay tinatawag na ang baliw ng bayan ng Sili. Ang totoong pangalan niya ay si Frediswindo Manlangit. Siya ay may malungkot na nakalipas at kaakit-akit na pangunahing uri na pag-unawa sa buhay. Pangalawa, si Iman. Siya ang nagsilbing tagapagsalaysay ng itong maikling kwento. Siya ay nag-aaral sa kolehiyo na gusto malaman ang buhay sa matandang baliw na si Indong. Ang ibang tauhan sa maikling kwento. Marshall, siya ang nag-iisang anak ni Indong Kagit. Alinsunod dito, sumali siya sa mga rebelde at nagpasiyang manirahan sa bundok kasama nila. Ngunit sa huli siya ay namatay sa kanilang engkwentro kasama ang mga ukbo. Christina, siya ang huling asawa ni Indong Kagit. Siya ay may isang kapakanan bilang mayaman na nagmamay-ari ng asyenda. Ayon sa sinabi ni Indong Kagit, siya ay kinuha ang kanyang sariling buhay dahil sa sobrang pagkakasala na naramdaman niya. Ngayon naman aking itatalakay sa inyo ang buod ng kwento na ang baliw ng bayan ng Sili. Sa maliit na bayan ng Sili, may isang tinatawag Indong Kagit. Napapansin siya ng mga tao, hindi dahil sa kaaya-aya niya manamit, kundi dahil siya ay palaboy-laboy sa lansangan. Madungis at mabaho. Ang atensyon na binibigay ng mga tao sa kanya ay atensyon ng pandidiri at pagmamaliit. Sa dinarami-rami ng tao na nandiri sa kanya, may isang tao na iba ang turing sa matanda. Siya ay si Iman. Ang estudyanteng si Iman ay napukaw ang interes na makilala ang baliw na si Indong Kagit, na palagi niya ito nakikita kung saan man siya magpunta. At nang isang araw, nagkaroon ng rally sa paaralan nila ni Iman. Si Indong Kagit ay umidra at nakisali sa pagwiwilga. Noong araw na iyon, mas lalo nagkaroon ng interes si Iman na kilalanin ang baliw. Sa kanilang pag-uusap, napapansin niya ang tila naiiba nitong pag-iisip at pananaw. Ibang-iba sa tinatawag na baliw. Ang pag-uusap nila ni Iman at Indong Kagit ay napunta sa nakaraan ng matandang baliw. Nalaman niya na ito pala ay namatayan ng asawa at anak, pinaalis sa pinagtatrabahuan at tinitiraan, nagpakalat-kalat at nakarating kung saan-saang bahay. Nagkasakit ng tuberculosis at nalaman niya na minsan sa kabataan ni Indong Kagit, ninais niya na makapagtapos ng pag-aaral at maging isang mayaman sa loob ng ilang araw na maisasabi na kilala ni Iman ang tao sa loob ni Indong Kagit. Nakilala niya si Frediswindo Manlangit. Isang araw, binagyo ng napakamalakas ang bayan ng Sili. Nang matapos ang bagyo, naisipan ni Iman na lumabas ng bahay. Sa paglalakad niya, nakita niya si Indong Kagit. Tinanong niya ito kung saan ito sumilong noong kasagsagan ng bagyo. Nagulat ang binata na sabihin ni Indong na andun lang siya sa tabing dagat. Sinasalubong ang malalakas na alon dahil matagal niya na iyo inihintay. Sinabi din ng matandang baliw na ang bagyo ay puot ng Diyos. Nang tinanong ng binata ang dahilan ni Indong kung bakit niya inahamon ang mga utos ng Diyos, hindi ito sinagot ng matanda. Bagkus naupo at ikinuwento sa binata ang pangarap niya noong siya ay kabataan pa. Sinabi ng baliw na matanda na nais niya noon makapagtapos ng pag-aaral at maging sikat
at maging mayaman. Dahil wala pa daw siya kilala na mayaman na nanaapi. Ngunit kung siya daw ay magiging mayaman, magiging mabait siya sa pagkawanggawa, lalo na sa mahihirap. Ngunit ang mga nangyari sa buhay niya ay hindi tumugma sa kanyang layunin sa buhay. Ang kapalaran niya ay tila napagkaitan ng kahit kunting kaginhawaan. Nabanggit din ng matandang baliw na galit siya sa Diyos. Mas mainam pa daw na hindi siya isinilang. Nakaramdam ng awa ang binata, kaindong kagit. Ngunit wala siyang ibang magawa, ngunit ang maabot lang. Isang araw, habang naglalakad si Iman pauwi galing sa eskwela, napansin niya ang pulutong na mga nagkakagulong tao malapit sa isang fast food center. Nilapitan niya ang mga nagkakagulong tao at nakita niya sa sentro ng madaming tao ang nakaandusay at duguan na si Indong Kagit. May awak-awak itong duguang hamburger at fried chicken. Lumapit si Iman sa matanda at tinanong kung ano ang nangyari. Ngunit ang sagot ng matanda, "Masarap pala talaga ito, Iman. Napakamasarap. Kahit mamatay na ako, dahil natikman ko na ang pinakamasarap na pagkain sa buong mundo." Sinabi pa ng matanda, luto ng Diyos ang pagkain na hawak niya na pinatikim sa kanya. Mahal daw talaga siya ng Diyos at anak daw din siya ng Diyos. Nang matapos pakinggan ng binata ang sinabi ni Indong Kagit, lumayo siya at umalis sa kalipunan ng mga osisirong wala namang pakialam ang mga tao. Iniwan niya nakabulagta ang matanda na may tanong sa sarili, bakit? Umalis siya at nagtatanong, ngunit natagpuan niya ang sagot sa kung kaniyang tingin ni Indong Kagit. Ngayon naman sa bahaging ito, aking itatalakay ang banghay ng kwentong Ang Baliw ng Bayan ng Sili na aking nabasa. Panimula. Una, ang nangyaring rally sa Universidad ni Iman ang nagbukas ng pinto upang makausap niya ang matandang baliw dahil nakikiisa ito sa pagwiwilga. Pangalawa, tumama ang isang napakalakas na bagyo sa bayan ng Sili at sa pagkakataong iyon ay muling nagtagpo ang landas ni Iman at Indong Kagit. Nagkaroon sila ng mas malalim na pag-uusap patungkol sa pagsasalubong ng matandang baliw sa mga alon sa tabing dagat noong kasagsagan ng bagyo at patungkol sa kanyang masalimuot na nakaraan. Ngayon naman sa gitna o kasukdulan ng kwentong ito. Isang araw, sa pagdaan ni Iman sa may fast food center malapit sa kanyang paaralan, nakita niya ang kalipunan ng mga tao na nagkakagulo. Nilapitan niya ang mga iyon at sa sentro ng mga nagkakagulong tao ay nakita niya ang duguan at nakaandusay na si Indong Kagit. May awak-awak na duguang hamburger at fried chicken. Nilapitan niya ito at tinanong kung ano ang nangyari. Ngunit hindi iyon sinagot ng direkta ng matanda. Sinabi niya lang na maaari na siyang mamatay dahil natikman niya na ang pinakamasarap na pagkain sa buong mundo. Ngayon naman sa huling bahagi ng kwentong ito. Hindi nabanggit sa maikling kwento kung ano ang nangyari kay Indong Kagit noong umalis Iman sa tabi niya. Ngunit sa aking pagsusuri, masasabi ko na namatay ang matandang baliw sa gitna ng mga nagkakagulong tao. Namatay siya na kilala lang ng mga tao sa bayan ng Sili, na walang silbi, isang busabos at isang baliw na walang karapat at katuturan sa lipunan. Ngunit ang katotohanan sa likod ng mga bansag na yun kay Indong Kagit ay mananatili sa alaala ng binatang si Iman.
Bahaging ito, aking itatalakay ang mga bisa o aral na aking nabasa sa maikling kwentong Ang Baliw ng Bayan ng Sili. Huwag tayong maging madamot, dapat magbigay tayo sa mga nangangailangan ng tulong. Ang kaunting tulong o mga kaunting barya na natatanggap natin, ibibigay din sa mga taong walang-wala. Piso man o malaking tulong na yun. Hindi lahat ng tao meron na meron ka. Kapag may makikita ka ng mahirap o pulubi, kahit hindi mo na lang bigyan ng pera, kailangan kahit pagkain na lang para makaiwas sa gutom yung mga taong mahirap o pulubi na nangangailangan. Dito nagtatapos ang aking pagtatalakay. Maraming salamat at mag-ingat po tayong lahat.